O ano mga kababayan, handa na ba kayo sa dambuhalang proyekto ni PBBM na siyang magiging legasiyan niya na pirwisyo sa mga Filipino sa darating na panahon? Ang Pax Silica. O ngayon, ano yan ngayon? Umuugong sa balita ngayon yung Pax Silica na yan, na isang araw magiging burden ng mga Filipino dahil yung Pax Silica na yan, malaking kumpanya, ang lawak ng kanyang kakailanganin ay 1,600 mahigit na ektarya. So imagine, so ang daming, yung mga residente sa Clark daw yan ipapatayo. So yung mga residente dyan, sila yung kawawa unang-una dahil yung kanilang mga residential areas kukunin, mapipilitan silang aalis kasi papatayuan nga yung lugar na yan. So kung yan, syempre wala mang lugar sa Pilipinas na as in empty lang yung lupa na yon, walang nakatira. Lahat merong nakatira na talaga. So, yung mga apektado dyan, unang-una ay sila. Pangalawa, yan nangangailangan yan ng maraming water supply. So, ngayon, pag summer, napapansin nyo, may mga areas tayo sa bansa na ang pagsusupply ng tubig is palitan. Halimbawa, may oras dito na bukas sa ibang barangay, ipapatay muna yung kanilang tubig kasi pagbigyan yung iba. Di ba gano'n? Nagiging rotation yung supply ng water kasi nga sa kakulangan during summer. So, ngayon pa lang, kinakapos na tayo ng tubig. Ano pa kapag naitayo yung Pax Silica? Tapos, yung electricity, meron din tayong electricity, kakulangan ng supply ng powers. Dahil nga sa, wala naman tayong magandang production ng electricity sa Pilipinas. Maliit lang talaga yung supply dyan. Kaya some areas, pag summer, din sila, may mga electricity interruptions sila. Yung power interruptions ay nangyayari, bukas yung sa ibang barangay hindi, tapos babalik hindi, ilang oras na brownout sila, ganyan. Dahil sa kakulangan ng power supply. Tapos, itatayo yan dyan, magkukonsume yan ng nangangailangan ng supply ng kuryente na marami. So, lalong makakapirwisyo yan sa mga Filipino. So, anong magiging impact niyan sa atin? Darating ang araw na ang mga Filipino magiging katulad sa ibang parte ng Africa na iniinom yung tubig na marumi. Nakita niyo yung parang pusali. 'Di ba nakita niyo yun sa kanila? May mga some areas kung nanonood kayo ng mga sa mga TV, hindi siya movie pero yung parang nasa balita na pinapakita nila kung gaano kahirap yung bansa, yung mga ganon, na umaabot na sa puntong iniinom na nila yung parang pusali. Ganon. Kasi nga sa kakulangan talaga ng water supply. So, in the future, posible na mangyayari din yan sa Pilipinas dahil dyan sa Pax Silica na yan. Dapat hindi kasi yan tinanggap ni BBM Kasi dapat tinignan niya muna yung magiging epekto ng pangkalahatan sa bansa. Oo, mag-earn sila dyan ng mga taxes, pero tingnan nyo naman kung gaano yung perwisyong idudulot sa buong bansa. Tapos, kumita ka nga, halimbawa, kumita ng 10 billion doon sa proyekto na yan. Pero gagastos ka naman ng double or triple pa dahil sa perwisyong idinulot niya. So, what's the sense? Diba? It doesn't make sense at all. So, yan, napakalaking perwisyo yan. Kaya dapat ngayon pa lang, dapat transparency BBM dyan. Maging siya sa
publiko, bukas siya sa publiko kung anong magiging epekto sa pangkalahatan. Hindi yung pang sarili lang nila yung iniintindi nila. Kasi sa totoo lang, kapag naging presidente ka, ang dapat mong unang iniisip is yung kapakanan ng mga Filipino at ng buong bansa. Hindi yung pang-personal mo. Kasi sila, marami silang pera, pwede nilang gawin lahat ng gusto nila, pwede silang lumaya sa Pilipinas and move to other country where they can live happily and they can enjoy their lives. What about the Filipino? The poor Filipinos couldn't afford to travel, couldn't afford to move to other country. So tayo magsasuffer, my God. Ako, matanda na ako, di naman yan nabubuo kaagad. So, ako, siguro naman, matagal man yan mabuo. Hindi na siguro ako aabot sa puntong yon na magdulot pa sa akin ng sobrang perwisyo yan. Pero yung mga kabataan natin, na sila yung kumbaga nangangailangan pa ng mahabang panahon, sila yung magsasuffer dyan. So, yun. Tingnan na lang natin